Yung kanyang sinabi, kapatid, na babatahin niya lahat para mangaligtas tayo. Nakita mo yung gano'n? Eh kung yung pagkakataon na yan, kahit bigyan ka ng lubutang panahon, 24 hours, gagawin mo yan, kapatid, wala pa rin ikangay kakaganapan na makiging mangyayari. Tingnan nyo, kapatid, ano tayo sa mga matataas sa tao? Kumbaga, iambing mo yun, ha? Eh, mababat pa rin tayo. Pero kaya sa kalagayan ni kapatid na Julie, kumbaga nasa level up siya eh. Di ba? Pwede siyang i-level up sa ganung bagay eh. Dahil kumbaga, alta sociedad o high society naman ang pinabibilangan na kanila. Pero sa spiritual na bagay, kapatid, kaiba. Bakit? Tingnan nyo, kapatid, ang hiwaga nitong tunay na iglesyang tinutukoy at dito tayo napabila. Si Pablo nalipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Nakita mo, kapatid, hinirang ng Diyos. Kita mo, anong pagkakaiba natin? Sila hindi hinirang, tayo hinirang ng Diyos. Lalong higit na napakalap yung pagkaalam natin ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Salita po ng Diyos na siyang magpapabanal sa atin. Yung salitang yun na ating nalaman, ayon po sa kabanalan at doon na nga tayo patutungo. Eh kung tayo na hinirang, nakaalam ng katotohanan ayon sa kabanalan, eh ano sa kanila? Wala. Yun ang nakakit, kapatid. Dito pa lang, inilalatag na ng Amang Diyos sa harapan po natin ang tunay na pagkilala at tunay na binigyang kapangyarihan at katwiran. Anak ka nga ng Ama. Na kung ihambing sa napakaraming tao, hindi. Malayong malayo ka. Kaya huwag, kapatid, na magsalita tayo na kung minsan hindi naman talaga maalis. Ha? Hindi. Bagkus, hindi sasadyain. Ha? Kung minsan nakagagawa tayo ng pagkakasala, huwag sanang mamutawi, kapatid. Yung bibig at dila at boses na lalabas, tao lamang ako. Huwag! Ha? Huwag! Noon, matasabi mo yan nang hindi ka pahirangin. E ngayon, nang hirangin sa anak ka na ng Diyos, kapatid, anak ka na ng Diyos. Kaya hindi na marapat sabihin mo, tao ka lang. Mas marapat sabihin mong, anak ka ng Diyos. Bakit? Hinirang ka ng Diyos sa pananampalataya upang mga kaalam ng katotohanan at patungo sa kasakdalan o kapanalan. Sila, kapatid, wala na sa daan ng kapanalan. Kung hindi sila mapapabila, ipanahon pa naman, hindi sila mapapabila. Kaya ganun na lang ang apila ko sa inyo, kapatid. Ganun na lang ang apila naming mga ministro. Dahil alam nyo yan, kaawa-awang kalalabyan ng mga minamahal natin. Pero hindi ko sasabihin, ha? Hindi ko sinasabi sa inyo. Bakit, kapatid? Pag hindi ko ba nahikayat yung asawa ko, na pagkakasala ko, hindi. Hindi ka magkakasala. Ginagawa mo ang mabuti. Alam mo yung paggawa ng mabuti, kung hikayatin mo yung asawa mo mapabilang dito, mabuti yon. Pero hindi ka magkakasala at hindi ka karapat-dapat ka sa Panginoong Diyos. Hindi na ako karapat-dapat. Hindi, karapat-dapat ka pa rin. Dahil ang ginagawa mo talagang ayaw yung asawa mo. Di ba? Maliwanag yan. Ayaw lang ng asawa mo. Ayaw lang eh. Di ba? Kahit gaano mang pilit mo, kung ayaw talaga, hindi talagang natakda. Di ba? Nakakada na, hindi natakda. Gaano man na natakda at natadhanan kayo'y magkasawa, harapan ng Diyos at harapan ng tao, pero pagdating sa spiritual, hindi kayo magkakaisa. Hindi mo kasalanan yan, pero karapat-dapat ka pa rin sa pangakong buhay na walang ka. Yung nga lang po, napakaliwanag. Ha? Ganon din, inulit na naman ni Apostol Pedro sa unang sulat niya. Kahit si Apostol Pedro, hinirang din ng Diyos
Lalong higit sa mga anak ni Israel na nangalat sa iba't ibang dako. At sa mga hintil. Nakita mo, lalong higit nung piliin ng Amang Diyos, ng Panginoong Kristo, si Saulo. Alam niyo si Saulo? Siya po si Apostol Pablo. Nang siya'y si Saulo, ito kapatid, anong ginawa nito? Kumuha ng katibayan na usigin, lipulin ang iglesia ng Diyos. Kaya si Saulo o si Apostol Pablo, siya po ang dahilan upang mamatay si Esteban. Mga iglesia doon sa Jerusalem, kawawa, pinaghampas, ipinasok sa tulungan, pinahirapan, lahat na lang ginawa. Kaya kapatid, pero sabi nga ng ating Pento Kristo kay Ananias, siya'y sisiglang hirang. Na siya ang siya ang magdadala ng ika nga po kabanala at mabuting pangalan ng Panginoon doon sa mga itil na walang Diyos. Hindi sumasampalataya sa Diyos. Ito naman ang ginawa ng ating Apostol Pablo. Ang hirangin nga po. Kaya hinira. Kita mo kapatid, saan nga nakakita? Talagang takda di ba? Takda. Bakit takda ka mo? Pumapatay na nga ng anak ng Diyos Bakit? Napili nga Kahit pumapatay yan, napili. Hinirang, di ba? O kahit pumapatay, hinirang yan. Gaya na lang, kapatid, mamamatay na yung tulisan. Nung mapako ang ating Pento Kristo, di ba? May kasamang tulisan nagpa doon sa kanan at kaliwa. Sabi nung kaliwa, alam din niya makapangyarihan ka. Iligtas mo yung sarili, iligtas mo rin kami. Ibang klase, Pero tama yun, di ba? Alam niya ng ating Pento Kristo, yung kasama lang nakapako sa krusa. Hihintayin na lang ang kamatayan. Habang may panahon nga naman, sabi niya, Kristo, iligtas mo yung sarili, iligtas mo rin ka. Then alam niya, makapangyarihan. Pero yung nasa kanan, Panginoon, huwag mo ako kalilimutan. Kita mo, alamak na tulisan, masamang tao, mamamatay na sa kanyang kasalanan, nakaano na nga nakapako na nga Pero nung makita niya ang angking kapangyarihan ng Panginoon at lalong tunay na tugo na Amang, Panginoon, huwag mo akong kalilimutan ang pagdating sa iyong pagdating. Anong sabi? Ngayon, kakasamahin kita. Kita mo kapatid, kaya kahit yung tulisan na hinihirang na maliligtas buti pa yung masama sa ganong pagkakataon, maliligtas bisingsla na naman yung mga minamahal nyo alam una ng maligtas, di ba? Katotohanan na. Pero sabi ko na ako, kung hindi siya natakda lang, gaano man ang pagkikayat ko, hindi siya mapagilan, hindi nyo kasalanan yun. Dapat pa rin kayo. Alam nyo kapatid, katotohanan lang, kung sasabihin mo lang yung katotohanan sa minamahal mo, kung minamahal mo, sasabihin mo lang, ano pang gaya nga na lang na naririnig ko nung buhay pa, yung mag-asawa si kapatid na Flora at si kapatid na yung asawa ng Sitito. Sabi ni Flora sa asawa niya, darling, malapit ng panahon. Anong ginagawa mo? Napakasimple lang. Mapapabilang ka lang iglesia ng Diyos. Ganun na. Magpapautismo ka, magsamba ka. Alam mo, sabi ng asawa niya, kung di ba, sabi naman niya, kung maliligtas ka, di ba, papasalangit ka, kakapit ka lang ako na, sa paa mo. Sabi naman ng asawa, kakadyak mo siya para mahulog yun. Sabi niya, pagkapit ko, hindi pa ako makapunta sa langit, sabi naman nila. Kaya kita mo, ginagawang biro, pero makatotohanan. Kaya't maganda naman lang kapatid. Tignan nyo, katotohanan. Nang siya nga'y sisid lang hirap, makiking ako. Saan naman umutik sa iglesia, lumipod sa iglesia. Hindi lang umutik, lilipod pa ng iglesia. Alam nyo ngayon, kanyang gagawin, dahil
kailan siya magdadala ng ika nga, mabubuting balita sa mga hintil na walang ika nga, kung hindi sumasampalataya sa Panginoon Diyos. Ano ang sinabi niya? Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talata 2. Kanyang pinakalahat para manalo. Alam nyo, hirap din yan, kapatid eh. Ha? Hirap din yan. Sa paano sasabihin natin hirap? Yung mga hindi pa napapabilang, nasa apoy. Nasa apoy yan. Ngayon pipilitin mo silang ahunin sa apoy. Ay talaga naman makakaramdam ka, nasa apoy yung kukunin mo. Ang masama nito, yung nasa apoy, doon ka mananatin, ikaw aahunin mo. Ang mahirap, ikaw ang nakatak sa apoy. Yun ang pangit. Ha? O kaya, alam, ang layo mo, yung mga baboy nasa kulungan, alisin mo sa kulungan. Mahirap dun, ikaw makukulong. Yung mga baboy na naalis sa kulungan, ikaw na nakakulong. Ang pangit yun, di ba? Kaya tingnan nyo kapatid, ramdam mo, napakahirap. Pero, sana po kagaya tayo na putol Pablo. Anong kagaya na po? Babatahin mo yung hirap. Kaya naman na matulog ka, katanggaan sa iyong minamahal. Kaya naman matulog. Kaya parapat dapat ka. Ang pinakamabuting gawa, yung alam mong katotohanan, sabihin mo sa mga minamahal. Yan ang unang-una kapatid. Yan ang pinakamahalaga sa lahat na mabuting gawa sa harapan ng Ama. Yung alam mong makatotohanan, sabihin mo sa hindi na nakakaalam. Nakita niyo, dahil nito, maawa tayo. Hindi nila kilala ang Panginoon Diyos. Hindi nila alam ang katotohanan. Nakita mo kapatid, at wala sila sa daan na kabanat. Gaano man po kapatid na nakikita natin mabuti naman ang mga ugali, pag-aasal, at mga gawa mabuti. Pero hindi daan sa kabanalan, hindi kagaya sa ating kapatid. Yung ating ginagawa, daan ng kabanalan. Lumalakad kasi tayo sa daan ng kabanalan, tungo kapag kamit ng buhay na walang hanggan. Sa kanila, ibang daan kapatid, ng pinakadulo nun, pamatayan. Kaya, sabi ko nga po, ang napakamabuting bagay na gagawin mo sa mga minamahal mo, ipalam sa kanilang katotohanan para maging banal. Alam nyo kapatid, dahil sa kahihiniran ng Diyos, anong pagkakaiba? Mayroong pangyayari. May pangyayari kapatid na magmula pa na mayroon ng taong sanglibutan. May isang mangyayaring napakahirap. May hirap na daranatin ng lahat na hindi pa nangyayari. At pag ito'y nangyari na, hindi na mangyayari ulit. Ano yung hirap na yan? Kung tutusin mo, magsalita ka ng bawat bagay na hirap, wala pa rin. Masabi mo nang nangyari na. Pero ang tinutukoy nito kapatid na hirap, yung ikangay sa between, mahuhulog sa langit. Mahuhulog sa langit kapatid. Yung between mahuhulog sa langit. Gagawa ng isang malalim na hukay. Yung malalim na hukay, paghulog ng between na yun, gagawa ng malalim na hukay. At pagkagawa ng malalim na hukay, aalim bukay o ikangay lalabas. Ang napakapal na kadiliman ni ang sinag ng araw at buwan, hindi makapangyayari. Ibig sabihin, madilim, didilim. At pagkatapos sa dilim na yan, lalabas yung mga balang. Alam niyo yung salitang balang, Lukadati, Ilocano ka sa dudong. Pero ibang klaseng balang to. Ang balang ito kapatid, may buhok. At buhok ng babae. Ang mukha ng tao. Ang ngipin ng yun. Ang katawan, parang katawan ng kabayo. Na ang dibdib, parang ikangay, panlaban sa baga yung napapanood natin sa pelikula, yung mga gladiator, malalaking katawan ng kanan, mga kabayong may mga
kasubukan na panglabang, panggera. May pakpak yan, kapatid, may pakpak. Nakpak. Lumipad. Alam mo, ang huni ng lipad niya, parang maraming sasakyan. At meron pong kapatid na buntot. Pero yung buntot niya, sa pinakatulo, Scorpio. Ha? Scorpio yung dulo. Yun ang gagawin nito na sa kanyang paglipad, yung Scorpio yun ang kakagat sa bawat tao ng 5 buwan. Walang gagawin kundi kagat dito, kagat itong mga balang na ito, tatakboy. Sinong kakagatin ito? Mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang loob. Anong tatak yan? Pangalan ng Ama at pangalan ng Anak. Dito pa lang, kapatid, yung pangalan nasa atin eh. Dahilan, sabi nga, yung apat na, bago yung balang, 4 ng hell. Anong sasabihin ng 4 ng hell? Anong gagawin ng 4 ng hell? Papahamak ang lupa at dagat at mga punong tao na kanilang pinipigilan, ika ngay humangin. Yung 4 na yun, sa bawat sulok, split dorsal, ay tunay pong, ika nga, pipigilan niya ang hanging papasok sa mundo. Ibig sabihin, ipapatay na, mamamatay lahat. Pati tao, pati ika nga po, kahit yung lalang sa dagat. Kailan, saan naman na nasa dagat sila, kailangan pa rin nila ng hangin, di ba? Punong kao. Lahat na ng hayop, mamamatay. Pero sabi nung ibang anghel na umakyat sa sikatan ng araw, huwag yung ipahamak ang lupa, ang dagat at mga punong kao, hanggat hindi tatatakan ang alipin ng Diyos sa kanilang mga ano. Ngayon, natatakan niya ngayon. Yung mangyayari na, kapatid, na babagsak ng isang bituin, gagawa ng malalim na bukay, aling bukay ang kapal ng kadiliman at pagkatapos, lalabas na yung mga panan. At tunay na sisilain yung mga taong nang walang ikamato. Tatak na tatak ng Diyos sa kanilang loob. Bigaan ang hirap ng 5 buwan, kapatid. Yung nga lang lagdating ka eh. 3 araw, ganun na lang ang kapagura mo. 3 araw ha, nalagdating ka lang. Hindi ka pa man nagpapagod na, nakamamahinga ka dahil ang sabi ng doktor, lagnat yan. Para ika nga, gumaling ka, rest lang. O mamamahinga ka lang. Iyon hindi pa mamahinga ka, pati 5 buwan. Ito, kagat ng kagat. Sasabihin ng mga tao, mamamatay pero hindi na sila mamatay. Utuman nila mamatay, yung papatay nga sila, tatakbo. 5 buwan, kapatid. Puro lipa rin. Kagat dito, kagat. Sabihin mo na, ayaw mo na. Mas gusto pa nila kagatin ka ng kagatin. Hindi ka naman mamamatay. Ang hirap, kapatid. Yung ganun, nawari pa kayo sa ating napapanood sa nung kapanahunan ng una na pinapanood nila, yung gladiator, di ba? Mga alipin ng Panginoon, lalapan. Anong mga lalapanan niya? Lalaking mga tao, di ba? O kaya mga leon, tigre, na hindi kumakain. Di ba? Ganon din yun, kapatid. Di buti nga yung mga pinapanood natin, mamamatay. Pag tinamaan ng anumang sandata ng mga kalaban, o kaya nasakman na ng tigre, di mas masarap patay ka na. Yun, hindi ka mamamatay, kapatid, 5 buwan. Di ba napakahirap yun? Sisilain ka yun. May pagpag pa, kahit hanggang pumunta, ito, sabihin mo na nga, kapatid. Kumbaga, isalarawan na lang natin. Sasabihin natin, napakatinding bangungot. Di ba? Gawari bagay, sa panaginip mo lang mangyayari yan. Sa isip mo, panaginip lang yan. Na, ika ngay, kahabag-gabag na mangyayari sa tao. Pero, mangyayari yan, kapatid. Mangyayari yan. Yun yung hirap. Na magmula ng itatag ng sanglibutan hanggang sa ngayon. Hindi pa nararanas, pero pagdating, hindi na makapangyayari. 5 buwan, kapatid. Sisila-silain. Tayo.
Hindi tayo sisilain mo. Ang sisilain niya, kapatid, yung may walang tatak ng Diyos sa kanila. Kaya't salamat. At mga minamahal na kapatid, sa ating kapanahonan ngayon, ito yung mga takdang nasa atin na ang salita ng Diyos makapangyarihan. Napakarami ang mga ngaral. Narito ang Kristo. Di ba? Puro Kristo ang dala. Pero sabi ng Panginoon, wag tayo sasampalataya. Wag tayong pupunta. Dahil anong gagawin nito? Magpapakita ng dakilang tadda at kababalaghan na tayo, kapatid, ay ililigaw. Tayo ililigaw doon kung sasampalataya tayo. Kaya't ito na ang pagkakaiba. Tayo'y nasa iglesyang ng Diyos na buhay. Iglesyang may buhay. O buhay. Iglesyang buhay. Pero yung iglesyang patay, naroon yung mga matataas na katungkulan. Di ba? Saan ba itong mga, ano ba ang pananampalataya ng mga presidente? Mga matataas na tao. Di ba? Yung iglesyang patay na yan. Oo. At sabi nga ng Panginoon, pagdating ng anak ng tao upang tipunin ang lahat ng niniran hanggang hangganan ng langit at ng lupa. Parang sinag ng kidlat. Gaano man ang kidlat ay kumidlat sa parte ng kanluran. Ang kanyang liwanag ay tunay na masasakupan ang buong mundo. Makikita mo ang liwanag ng kidlat na yan. Na gaano man kanluran lang kumidlat. Pero kabuuan makikita. Ganyan kapatid ang pagdating ng ating Panginoon para sa ating nainiyan upang tipunin niya at dalhin na sa kariyan ng langit. At mga minamahal na kapatid, sino ang nga magsasakdal sa atin? Sino ang magsasakdal? Alam niyo kapatid, ang katanungan ito ayon kay Apostol Pablo sa taga-Roma, sino magsasakdal sa atin? Kung isasakdal ka sa hukuman ng hindi sumasampalataya dahil lang sa gawa mong karumal-dumal, wala nang ano, hindi ka na itutuwid. Oo, gaya nitong mababasa dito po sa Roma, ating basahin. 8:33. Ganito po. Sino magsasakdal anuman laban sa mga inirang ng Diyos? Kapatid, kung isasakdal ka sa mga hindi sumasampalatayang hukuman, ay maliwanag po sa sikat ng araw. Hindi ka ikakaila ka ng Panginoon dahil ang kahihiyan ka sa Kanya. Pero pag hindi, ito ang sabi, ang Diyos ay umaari lang. Nakita mo, walang sino na magsasakdal sa atin kung katotohanan dahil ng Ama. Aariin tayong dalawa. At sino nga hatol? Sino ang hatol sa atin? Si Kristo. Kristo namatay dahil nga sa kasalanan. Sino pang hatol? Wala. Talagang yung kasalanan na natin nagawa noon, tunay na po. Nawaglit, nawala, nilinis, at napatawad ng Panginoon. At ngayon ang tanong, sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Ang kamatayan? Ang kahubaran? Ang hirap? O ang mga pamunuan? Hindi, wala. Hindi, dapat ay magtagumpay. Isa na lang ang daan natin, magtagumpay. Dahil naman po, na yung daan na napakaraming bigangay tiniko dawat para tayo saktan at subugin hanggang doon hangganan. Dahilan ang hatol, ang magtiis hanggang sa wakas. Maliligtas. Isipin nyo yan kapatid. Ang magtiis hanggang sa wakas maliligtas. Dahilan walang anumang bagay na manghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kundi tayo na lang ang gagawa. Magpakatibay, magpakatatag, manatilit magtiis. Gaano man nahirap ang daranasin natin, isipin mo, magpakailan-kailanman ang ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya kapatid, kunting panahon na lang. Kaya nga kung meron, alam nyo, pag nakakakita ko ng kapatid natin na nahimlay sa kabaho, ay, sana. Sabi ko nga, minsan,
Sana ganun na rin na rin ako. Bakit? Katotohanan ng kamatayan, kaya pagpapahinga ka pati, maghihintay ka na. Wala ka na mararamdaman. Ang ipaparamdam na ng Panginoong Diyos sa'yo, alay, yung magpawalang hanggang kagalakan kasayahan, wala nang kamatayan nun, hindi ka naiiyak. Ang init nga ng, ang init nga ng sinag ng araw, hindi mo na ano. Kailan mawawala pati ang ang araw, ni ang buwan, mawawala lahat yun. Wala na. Tayo sisilayan na lang ng liwanag ng ating pento. Nakita mo. Kaya tuminsan, gaya mo na. 32 years old. Maingay na. Napakasimple, 32 years old. Tapos yung noon, yung ina ng kapatid natin, hindi pa man umabot sa isang taon. Alam mo ang sabi niya, sa mga kapatid at mga anak niya, pamilya niya, nakita ko na ang kaharian ng Diyos. Wala pang 4 na buwan na naglingkod, na mahinga na. Ang buhay na ito. Nasa hapon na, naligtas pa. Nawari pa guys, kagaya nga ng nung tulisan na nasa kanan. Panginoon, huwag mo akong kalilimutan. Ngayon kakakasamahin kita sa lahat. Ang sasarap, no? Sa atin, naku po. Yung nga lang, sabi nga, sino mag-iwalay tayo? Wala. Kailangan mo tayo. Naisipin mo kapatid, isipin mo. Tayo isang tupa na dinala sa katayan. Na, ika ngay, isipin mo na, alam mo dito sa sanglibutan, sabi nga niya, Apostol Pablo, basahin nga para lang magsagay, may so, para magsagay kapatid magliwanag. Ito. Dahil sa iyo, dahil sa Panginoon, kami pinapatay sa buong araw. Kita mo kapatid, ano ang dadarama natin bawat pag-araw, gabi, araw na naman, o bawat pagdipat. Isipin nyo, dahil sa Panginoon, tayo pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa batayan. Nakita mo kapatid, nabilang ng tupa parang na hindi mo man lang may buka. Hindi bibig ko, wag. Gaya ng Kristo, di ba? Alam niyo, mamamatay na. Pero hindi ang aking kalubad kung dyan yung kalubad. Kaya kita niyo kapatid, isipin niyo, bawat araw, wari bagay tayo pinapatay sa Panginoon. Kaya hindi tayo tagalito. Kaya salamat sa kanila. Itong pagkakaiba natin. Sa kanila, sige, kung sa atin, tayo pinapatay, sila'y nagagalak, di ba? Nagsasaya. Pero, napakaliit lang po yung pagsasaya nila. Bilang. Di ba kapatid? Bilang. Pero pagdating ng araw, magpakailanman ang kapamakan. Hindi kagaya sa atin. Bilang man tayo naghirap na pinapatay tayo sa buong araw, bilang lang. Pero, pagsapit ng itinakda ng Ama, magpakailan-kailan. Wala nang, ika nga, wala nang, hindi mo na mabilang yung magpakailan kaya pawalang bilang. Yan ka nga. Sana po, nangabutok na naman tayo sa alit na itong iglesyang ating napapabilang, ipinagdadama naman kung gaano niya tayo kampo, gaano na tayo pinapatiban, gaano na tayo tunay kay Hilda. Kaya't, kailangan kapatid, itaas mo yung mga kamay, tanda ng pagtatanda. At pakatatagin ang iyong tuhod na nanlulupay pa, huwag man lupay pa, pakatatagin. At kung mga nakatanda na ikaw, yan ang tiwan ng ating napag-aralan mga minaman na kapatid. Kaya minsan mo po, niling kong sumaytay, pagkalay, isang arit panalangin.